Siyempre narito ang buong kwento na isinalin at iniangkop sa kontekstong Pilipino na pinapanatili ang orihinal na daloy detalye at haba ng salaysay. 850,000 piso po ang bill ng hotel. Opo, tama po. 12 VIP card mula sa Solara Group access sa VIP lounge ng department store, libreng parking pass at mga hotel accommodation certificate. Lahat ng ito ay itinuring ng aking asawa bilang mga benepisyo mula sa kanyang kumpanya. Sa loob ng 7 taon, walang awang ginamit at pinakinabangan niya ang mga ito. Ngunit ni minsan ay hindi sinuri ng pamilya ng asawa ko kung saan talaga nanggagaling ang mga pribilehiyong iyon. Sa wakas, natanggal din ang palamuning babae na 7 taon nating pinakain. Sigaw ng biyenan ko sa lobby ng korte pagkatapos naming lagdaan ang mga papeles ng annulment. Nang gabing iyon, nagdaos ang tatlo ng isang liberation party sa Sky Lounge ng pinakamagarang hotel sa syudad. Nagpasabog sila ng isang bote ng champagne na nagkakahalaga ng 70,000 piso para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit sa mga sandaling iyon, tahimik kong kinuha ang aking telepono. Lahat ng VIP benefits na nakarehistro sa pangalan ni Marco Villanueva, pakikansela lahat ngayong araw. Sa mismong sandali ng pagbabayad sa hotel, sabay-sabay na na-deactivate ang 12 card. Sa sobrang pagkataranta, napilitan ang dati kong asawa na kumuha ng isang high-interest loan. At ang eksenang iyon ay kumalat sa social media. Paano nagawang bawiin ng isang babaeng minata nila sa loob ng 7 taon bilang isang mahirap na ulilang manugang ang lahat ng VIP cards? Ano ba talaga ang nangyari? Marso 2027, isang hapon sa Quezon City. Malamig na ilaw lamang mula sa mga fluorescent lamp ang tumatanglaw sa pasilyo sa labas ng family court sa ikatlong palapag ng Hall of Justice. Nakaupo si Clara sa isang matigas na upuang plastik, pinaglalaruan sa kanyang mga daliri ang ballpen na gagamitin niya sa pagpirma. Nababasa na ng pawis ang maliit na bagay sa kanyang palad. 7 taon. Mula sa edad na 27 hanggang sa kanyang ika-34 na kaarawan, ang 7 taong pagsasama nila bilang mag-asawa ay magtatapos sa isang pirma lamang. Case number 42. Anunsyo ng court clerk. Dahan-dahang tumayo si Clara. Kahit na nanghihina ang kanyang mga tuhod, ayaw niyang ipakita na siya'y nag-aalangan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakahalukip-kip ang kanyang asawang si Marco at sa tabi nito ay ang kanyang biyenan na si Aling Elena na nakanguso. Medyo malayo sa kanila ay may isa pang babae, si Sabrina, katrabaho ni Marco at ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Masikip pala ang silid para sa pagdinig. Inilatag ng mediator ang mga dokumento at nagbigay ng huling kumpirmasyon. Parehong panig, sang-ayon na ba kayo sa deklarasyon ng annulment ng inyong kasal? Tumango si Clara. Walang ganang tumango rin si Marco. Sige, pumirma na kayo rito. Kinuha ni Clara ang ballpen. Saglit na huminto ang dulo nito sa ibabaw ng linya kung saan siya pipirma. Naalala niya ang araw na pinirmahan niya ang kanilang marriage contract, 7 taon na ang nakalipas. Hindi nanginginig ang kamay niya noon. Dahil noon, naniwala siyang ang kasal na iyon ay magiging panghabang buhay. Matapos pumirma, naramdaman ni Clara na may bumagsak sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit wala siyang ipinakitang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ito ang walang ekspresyong mukha na sinanay niya sa loob ng 7 taon. Tapos na ang lahat ng proseso, sabi ng mediator habang inaayos ang mga papel. Ang annulment ng inyong kasal ay naaprubahan na. Salamat sa inyong kooperasyon. Salamat na pangiti ng mapait si Clara sa kanyang isip. Ang 7 taon ng pang-aalipusta ng biyenan, pagwawalang bahala ng asawa, at sa huli pag-iwan sa kanya para sa ibang babae, kung iyon ay matatawag na kooperasyon. Siguro nga. Pagbaba nila sa lobi ng korte, nakarinig siya ng isang matinis na tawa mula sa kanyang likuran. Sa wakas, natanggal din natin ang palamunin sa pamilya sa loob ng 7 taon. Sa wakas, malaya na tayo. Boses iyon ng kanyang biyenan. Hindi huminto sa paglalakad si Clara, ngunit nakikinig ang kanyang mga tainga.
Mahinaan mo ang boses mo, sabi ni Marco. Pero walang sinseridad sa kanyang pagsaway. May halong tawa pa nga. Bakit ko hihinaan? Totoo naman isang babaeng walang pamilya. Walang pinanggalingan. Dumikit sa pamilya natin at sinipsip tayo sa loob ng 7 taon. Narinig ni Clara ang hagikhik ni Sabrina. Kuya Marco, buti na lang hindi mo na kailangang intindihin yan. Mag-celebrate tayo mamaya ha. Ang tawanan ng tatlo ay parang mga punyal na tumusok sa likod ni Clara. Walang pamilya, walang pinanggalingan. Pero hindi lumingon si Clara. Hindi rin niya binilisan ang kanyang paglakad. Dahan-dahan at mahinahon siyang naglakad patungo sa pangunahing pinto ng gusali. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang hangin ng Marso. Malamig pa rin. Naramdaman ni Clara ang ginaw sa dulo ng kanyang ilong habang naglalakad patungo sa sakayan ng taxi. Sumakay siya sa likod. Pagsara ng pinto, tila naputol ang lahat ng ingay mula sa labas. Noon lamang siya nakahinga ng malalim. Tila may kung anong mabigat na dahan-dahang lumuwag sa kanyang dibdib. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sandali siyang tumingin sa bintana. Dahan-dahang lumalayo ang gusali ng korte. Ang 7 taon ng pagsasama, 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pagsasamantala, lahat ay naiwan sa gusaling iyon. Sa Solara Tower po sa Makati. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts, Mr. Reyes, Executive Director. Isang numero na 7 taon niyang hindi tinawagan. Pero iba na ngayon. Simula ngayon, magbabago na ang lahat. 2 ring lang sinagot na ang tawag. Isang pamilyar ngunit matagal nang hindi narinig na boses ang sumagot. Senyorita Clara, ano po ang maitutulong ko? Tumingin si Clara sa bintana habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Director Reyes, yung mga VIP benefits na nakarehistro sa pangalan ni Marco Villanueva. Opo, natatandaan ko po. Pakikansela lahat ngayong araw. Lahat ng card, lahat ng benepisyo. Walang ititira. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Mr. Reyes. Masusunod po. Aayusin ko po ito ngayong araw. Ibinaba ni Clara ang tawag. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga tanawin ng Maynila. Sa gitna ng mga kulay abong gusali, sumisilip ang araw. Palamunin, sabi nila. Sinipsip sila sa loob ng 7 taon, sabi nila. Pero hindi pa nila alam kung sino talaga ang tunay na palamunin. Mamayang gabi, malalaman nila na ang lahat ng tinamasa nila sa loob ng 7 taon ay hindi pala sa kanila. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Ang unang totoong ngiti niya sa loob ng 7 taon. 7:00 ng gabing iyon. Sa ika-52 palapag ng Solara Grand Hotel, sa gitna ng Bonifacio Global City, isang maliit na selebrasyon ang nagaganap sa Sky Lounge. Sa likod ng mga salaming pader, kumikinang na parang mga hiyas ang mga ilaw ng syudad. Si Marco, si Sabrina at si Aling Elena ay nakaupo sa isang prime table sa tabi ng bintana. Sumandal ng malalim si Aling Elena sa velvet na sofa, pinagmamasdan ang paligid, mga ginoong nakamamahaling business suit, mga ginang na may bitbit na luxury bags. Pakiramdam niya ay isa na siya sa kanila. Sige, magpakasaya tayo ngayong gabi. Total 30% off naman pag ginamit natin ang VIP card, sabi ni Marco habang binubuklat ang menu. Kumapit si Sabrina, sa braso niya kumikinang ang mga mata. Babe, gusto ko ng champagne. Yung Dom Perignon. Sige, order in mo. Sagot ko lahat ngayong gabi, sabi ni Marco. Tiningnan siya ni Aling Elena na may paghanga. Tunay ngang anak ko. Nagsimula na ang pag-order. 2 bote ng 70,000 piso na Dom Perignon. 3 set ng special course meal na tig 20,000 piso bawat isa. Isang bote ng vintage wine na nagkakahalaga ng 40,000 piso. Dagdagan pa ng mga dessert at appetizer. Walang tigil ang pagdating ng mga eleganteng pagkain sa kanilang mesa. Naku, magkano kaya ito? Bulalas ni Aling Elena habang tumitikim ng caviar. Iba talaga kapag mahal. Itinaas ni Sabrina ang kanyang baso ng champagne. Babe, sana ganito na lang tayo palagi.
Ngayong wala na yung pabigat mabuhay na tayo ng maligaya. O simula pa lang to. Ang tawanan nila ay umaling-aungaw sa buong lounge, sapat, para mapalingon ang mga tao sa ibang mesa. Pero wala silang pakialam. Ito ang kanilang liberation party. Lumipas ang 2 oras. Ang mga walang lamang plato ay nagpatong-patong na sa kanilang mesa. 3 bote ng alak at 2 bote ng champagne ang naubos. Namumula na ang mukha ni Aling Elena sa kalasingan. O ano, Tara, nasa second round. Itinaas ni Marco ang kamay para tawagin ang staff. Bill please, VIP card ang gagamitin ko. Isang staff na nakaitim na vest ang lumapit at nag-abot ng bill. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Marco ang kanyang wallet at inilabas ang isang kumikinang na gintong card, ang Solara Group 5 IP Elite Card. Kinuha ng staff ang card. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto. Napatingin si Marco sa kanyang relo. Mas matagal kaysa karaniwan. Pagkalipas ng 3 minuto, bumalik ang staff na may alanganing ekspresyon. Sir, paumanhin po, pero na-decline po ang card. Ano, imposible? Yan. Subukan mo ulit, inis na sabi ni Marco. Dinala ulit ng staff ang card, pero pareho pa rin ang resulta. Ang dahilan po ay card suspended. Nanigas ang mukha ni Marco. Kinalkal niya ang wallet at naglabas ng ibang card. Solara Malls VIP card decline. Solara Resorts membership card decline. Sunod-sunod niyang inabot ang 12 VIP cards pero walang ni isa man lang ang gumana. Nagsimulang magbago ang tingin ng staff. Ang dating paggalang ay napalitan ng pagdududa at pagbabantay. Sir, may iba pa po kayong paraan ng pagbabayad. Biglang sumigaw si Aling Elena. Hoy, 7 taon nang ginagamit ng anak ko yung card na yan. Baka sira ang sistema nyo. Natahimik ang buong lounge. Lahat ng mga customer ay napalingon sa kanila. May isang palihim na naglabas ng cellphone. Lumapit ang manager, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit at may gintong nameplate. Sir, pagkatapos po naming i-verify sa head office, lahat po ng VIP privileges ninyo ay nag-expire ngayong araw. Ano expired? Anong ibig mong sabihin? Nagsimulang manginig ang boses ni Marco. Kalmadong sumagot ang manager. Hindi po namin alam ang eksaktong dahilan. Pero kailangan niyo pong bayaran ang inyong bill na 850,000 piso bago kayo makaalis. 850,000 piso. Ang numerong iyon ay parang martilyong pumukpok sa ulo ni Marco. Wala pa siyang 50,000 piso sa bangko. Sandali lang. Kasi ngayon wala akong paumanhin po, pero kung hindi mababayaran, mapipilitan po kaming tumawag ng pulis. 2 security guard ang lumapit sa kanilang mesa. Nakaitim na suit at may mga earpiece, tinitingnan nila ang tatlo na parang mga kriminal. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ang mga kamay na may hawak na cellphone ay kitang-kita na. May mga kumislap na flash. Tingnan mo, mukhang tatakasan ang bayarin. Nagpanggap na VIP na booking tuloy. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Namutla ang mukha ni Aling Elena, nawala ang kanyang pagiging mayabang kanina. Nanginginig ang kamay ni Marco na kinuha ang kanyang cellphone. Nagmamadali niyang binuksan ang isang loan app. Credit score check, loan limit inquiry, annual interest rate 11.9%. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa screen. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Pagkalipas ng 30 minuto, nagawa niyang makakuha ng loan para bayaran ang bill. Nakayuko ang tatlo habang papalabas ng lounge. Hanggang sa pagsara ng pinto ng elevator, ramdam nila ang mga matang nakatitig sa kanilang likuran. Nang gabing iyon, kumalat ang video sa social media. Kabit at biyenan. Nag-annulment party. Nag-walkout sana sa bill. Scandal sa Sky Lounge. Magjowa at biyenan. Napahiya ang mga clickbait na titulo ay nagpalipad sa view count ng video. Kasabay nito sa ika-15 palapag ng Solara Tower sa Makati, nakatitig si Clara sa screen ng kanyang computer. Nakabukas ang real-time report na ipinadala ni Director Reyes mga litrato mula sa Sky Lounge, kumpirmasyon ng card suspension at pati na ang record ng loan application ni Marco. Dahan-dahang nag-scroll si Clara at bumulong,
Simula pa lang yan. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Sa kalayuan, kumikislap ang ilaw mula sa hotel kung nasaan ang Sky Lounge. Walang emosyon sa mga mata ni Clara. Hindi ito paghihiganti. Pagbabalik lang ito ng mga bagay sa dati nilang kalagayan. Kinaumagahan matapos ang annulment nasa server room ng Solara Group Head Office si Clara. Sa ilalim ng mga ilaw, 12-dosenang monitor ang naglalabas ng asul na liwanag. Si Director Reyes ay nakatayo sa kanyang tabi, hawak ang isang makapal na folder. Senyorita, inipon ko na po ang lahat ng record ng paggamit nila sa loob ng 7 taon. Tumango si Clara at binuklat ang unang pahina. Puno ito ng mga numero. Alam na niya ito. 5 taon na ang nakalipas nang hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ng mga staff sa department store lounge. Nalaman niyang lahat ng ito ay isang safety net na palihim na inilatag ng kanyang ama. Ngunit ngayong kaharap na niya ang mga numero, nakaramdam siya ng kirot. Solara Malls VIP Lounge Access 89 beses. Libreng parking pass. 215 beses. Premium workshop. Enrollment 32 beses. Solara Hotels Accommodation 17 beses. Pang-aabuso sa employee discount sa grocery. Maraming beses. Ang kabuuang halaga po ng mga nagamit nila ay 2.3 milyong piso, sabi ni Mr. Reyes. 2.3 milyong piso. Inulit ni Clara ang numero sa kanyang isip. Sa loob ng 7 taon, habang tinitiis niya ang pang-aalipusta ng biyenan at pagwawalang bahala ng asawa, sila naman ay nagpapakasasa sa mga benepisyong hindi kanila. Gusto niyo po bang makita ang susunod na ebidensya? Maingat na tanong ni Mr. Reyes. Tumango si Clara. Nagbago ang screen ng monitor. Isang CCTV footage ang nagplay. Ipinapakita nito ang luxury section ng department store. Ang pet sa Mayo, 2024, 3 taon na ang nakalipas. Nasa video ang kanyang biyena nakatayo sa harap ng counter na mumula ang muka, sa galit dinuduro ang isang staff. Kahit walang tunog, nahuhulaan ni Clara ang mga sinasabi nito. Nakita po namin ang video na ito sa complaint records. Nakuha na rin po namin ang sinumpaang salaysay ng staff na naka-duty noon. Inabot ni Mr. Reyes ang isang papel. Nanginginig na tinanggap ito ni Clara. Ayon sa salaysay, bumili raw ang biyenan niya ng isang mamahaling bag at sinubukang i-refund ito pagkalipas ng 1 linggo. Ngunit ang bag ay may mga senyales na ng paggamit. Nang magalang na sinabi ng staff na hindi na ito maaaring i-refund, nagsisigaw ang biyenan niya sa loob ng tindahan. Ganito ba ninyo tratuhin ang isang VIP customer? Sa huli, napilitan ang store na i-refund ito at kinuha ng biyenan niya ang pera bilang cash. Hindi lang po iyan ang nag-iisang kaso, sabi ni Mr. Reyes habang naglalabas ng iba pang dokumento. May 3 kaso po kami ng kahinahinalang refund. Ang modus po ay gagamitin ang produkto tapos ire-refund para makakuha ng cash. Nagsimulang manginig ang kamay ni Clara. Naalala niya ang sinabi ng biyenan niya noong araw ng kanilang kasal. Dapat magpasalamat ka na pinakasalan ka ng anak ko, isang babaeng ulila at mahirap. Tiniis niya ang mga salitang iyon sa pag-aakalang kakampihan siya ng kanyang asawa. Ngunit hindi kailanman. Habang nagtitiis siya, si Marco naman ay naglalaro ng golf, nagpapaspa sa hotel at kumakain sa mga mamahaling restaurant gamit ang mga VIP card. Senyorita Clara, tawag ni Mr. Reyes. Okay lang po ba kayo? Sandaling ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. May kumukulong galit sa kanyang dibdib. Ang 7 taon ng hinanakit sama ng loob at galit ay sabay-sabay na umahon, pero hindi niya ito ipinakita. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Pagmulat niya, malamig at determinado na ang kanyang mga mata. Direktor, ilang testimonya ng staff ang nakuha na natin. Sa ngayon po 15. Pero maaari pa po tayong makakuha ng higit pa. Ipunin niyo lahat. Pati na rin yung kaso ng mga peking refund, siguraduhin ninyong kumpleto ang ebidensya. Yumuko si Mr. Reyes. Masusunod po. Makikipag-ugnayan po ako sa legal team. Tumayo si Clara. Bago lumabas ng server room, huminto siya. Direktor, huwag muna tayong kumilos. Po,
Kailangan nilang maranasan ang pagbagsak dahil sa sarili nilang mga gawa. Doon lang sila tunay na magsisisi. Pinanood ni Mr. Reyes ang papalayong si Clara. Wala na ang anino ng 27 anyos na dalaga na umalis ng bahay 7 taon na ang nakalipas. Sa halip, isang matatag at kalkuladong 34 na anyos na babae ang nakatayo sa kanyang harapan. Pagsara ng pinto ng elevator, nakita ni Mr. Reyes ang bahagyang panginginig sa mga daliri ni Clara. Gaano man siya katatag ang mga sugat ng 7 taon ay hindi basta-basta maghihilom. 2.3 milyong piso. Umiikot ang numero sa kanyang isip. Ngunit para kay Clara, hindi pera ang pinakamahalaga. Ang katotohanang habang tinatawag siyang palamunin, sila pala ang nagpapakasasa sa mga benepisyong galing sa kanyang ama. Ang kanilang katigasan ng mukha at kasamaan iyon ang hindi niya malilimutan. Hindi pa ito ang tamang oras. Hihintayin niyang sila mismo ang maghukay ng sarili nilang libingan. 3 araw matapos ang kahihiyan sa Sky Lounge, nagtipon ang tatlo sa isang lumat masikip na condo unit sa Pasig ang inuupahan ni Sabrina. Isang single bed, isang maliit na mesa, at isang clothes rack lang ang laman ng kwarto. Nakaupo sila sa kama at sa sahig. Nakatitig si Aling Elena sa kanyang cellphone pinapanood ang viral video ng insidente sa hotel. Ang comment section ay puno ng pangungutya. Kasalanan to lahat ni Clara. Gigil na sabi ni Aling Elena, may ginawa yung bruhang yon. Imposibleng bigla na lang hindi gagana ang mga card na 7 taon nating ginagamit. Hindi sumagot si Marco. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama nakatulala sa kisame. Halatang puyat at hindi pa nag-aahit. Kuya Marco, kumain ka na. Gusto mo igawa kita ng instant noodles? Tanong ni Sabrina. Umiling si Marco. Wala akong gana. Ang totoo, hindi kawalan ng gana ang problema, kundi kawalan ng pera. Ang 850,000 piso na inutang niya ay may 11.9% na interes kada taon. Ang buwanang interes pa lang ay halos 14,000 piso na. Idagdag pa ang iba niyang utang sa credit card, wala nang natira sa pera niya kundi 1,500 piso. Pero alam nyo, sabi ni Sabrina, kung si Clara ang may koneksyon sa Solara Group, hindi ba't pwede natin yung gamitin? Napalingon si Marco. Anong ibig mong sabihin? Lapitan mo siya ulit, Kuya Marco. Magpanggap kang gusto mong makipagbalikan, sabi ni Sabrina na may kakaibang ngiti. Oo nga, sabi ni Aling Elena. 7 taon yung babaeng yon na nakakapit sa'yo. Kaunting lambing mo lang bibigay din yun ulit. Tapos gamitin natin ulit ang koneksyon niya sa Solara, ibalik ang VIP status. At kapag nakuha na natin ang gusto nating iwanan mo ulit. Nag-alinlangan si Marco pero nang maalala niya ang 1,500 piso sa kanyang bangko, nawala ang kanyang pagdududa. Sige, susubukan ko. Mula noon, nagsimulang magyabang si Marco sa opisina. Alam niyo ba, yung pamilya ng ex-wife ko may malakas na koneksyon sa Solara Group. Nagkaproblema lang kami pero maaayos din yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Pinagtatawanan na siya sa likuran. Ganoon din si Aling Elena sa kanilang Senior Citizens Association. Ay system error lang yung sa hotel. Malapit nang ma-reinstate ang VIP status ng anak ko. Pero nabigo ang kanilang plano. Hindi sinasagot ni Clara ang mga tawag o text ni Marco. Isang gabi muli silang nag-usap. May isa pang paraan. Sabi ni Sabrina, Solara Malls Gift Certificates. Ipinakita niya ang kanyang cellphone kung saan may mga nagbebenta ng GCS online sa mas mababang halaga. Paano kung tayo ang gagawa ng sarili nating GC? Gagawa, ibig mong sabihin pepekein? Tanong ni Aling Elena. Opo. Pepekein natin ang Solara Gs at ibebenta. Malaki ang kikitain natin. O kaya tita, pwede niyong ibenta sa mga kakilala niyo bilang VIP Lifetime Discount Certificate sa halagang 10,000 piso o 15,000 piso kada isa. Kriminal yan, sabi ni Marco. Hindi naman tayo mahuhuli. May kilala akong gagawa mula printing hanggang distribution. Kailangan lang natin ng paunang bayad na 250,000 piso. Yung iba, babayaran natin kapag nabenta na. Saan tayo kukuha ng 250,000 piso? Tanong ni Aling Elena.
Ako na po ang bahala, sabi ni Sabrina. Isipin niyo na lang investment ito. 250,000 piso para kumita ng mahigit 1.5 milyong piso. Nagliwanag ang mata ni Aling Elena. Nag-alinlangan pa si Marco, ngunit nang tingnan niya ang kanyang bank account balance, 1,580.50 piso, napilitan siyang sumang-ayon. Sige, gawin natin. Ngumiti si Sabrina. Tama ang desisyon mo, Kuya Marco. Sa kabilang banda sa Solara Tower, binabasa ni Clara ang isang report mula sa customer service. Isang linya ang nakaagaw ng kanyang pansin. Suspicious inquiry call, anonymous asking to verify authenticity of Solara Mall's GCs. Repeated 3 times from the same number. May naramdaman si Clara, ngunit hindi siya nagmadali. Hihintayin kong sila mismo ang mahulog sa sarili nilang patibong. Lumipas ang 2 linggo. Dumating ang isang kahon na naglalaman ng 200 piraso ng peking Solara GCs. Bawat isa ay may halagang 5,000 piso. Napakagaling ng pagkakagawa, halos hindi mo mahahalata ang pagkakaiba sa tunay. Nagsimula na ang kanilang operasyon. Si Sabrina ang nagbenta online sa Facebook Marketplace at Carousel gamit ang iba't ibang account. Sa loob lang ng 5 araw naubos ang 120 piraso at kumita siya ng 420,000 piso. Si Aling Elena naman abala sa pagbebenta sa kanyang mga kaibigan sa komunidad. VIP Lifetime Discount Certificate to Espesyal galing sa koneksyon ng anak ko. Sa inyo lang 15,000 piso na lang. Kahit walang katuturan 5,000 piso GC na ibebenta ng 15,000 piso, marami ang naniwala dahil sa salitang VIP at lifetime discount. Sa loob ng 10 araw, naubos ang 80 piraso at kumita siya ng 1.2 milyong piso. Nagtipon muli ang tatlo. Sa ibabaw ng mesa ay may tambak na pera. Kabuang kita 1.62 milyong piso. Ang galing mo, Sabrina, malulutas na ang mga problema natin, masayang sabi ni Marco. Ngunit nang hatiin ni Sabrina ang pera, kinuha niya ang malaking bahagi. Inilagay niya sa mesa ang 250,000 piso. Ano to, ito lang? Gulat na tanong ni Aling Elena. Kailangan nating bayaran yung gumawa ng 750,000 piso at yung 250,000 piso na inabunuhan ko. Yung natirang 620,000 piso, hahatiin sana natin. Pero kukuha ako ng kaunting dagdag para sa effort ko. Nagreklamo si Aling Elena pero pinigilan siya ni Marco. Okay na yan, ma, kaysa naman wala. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Sabrina. Sa kanyang bag ay naroon ang halos 1.4 milyong piso. Wala siyang balak bayaran ang gumawa ng mga pekeng GC. Binlock niya ang numero nito at nagsimulang maghanap ng apartment sa ibang probinsya. Oras na para iwanan sina Marco at Aling Elena. Pagkalipas ng 1 linggo, nagsimulang maglabasan ang mga reklamo sa iba't ibang Solara malls. Peke raw itong GC binili ko, Pingyo. Tinili ko to ng 15,000 piso dahil sabi lifetime discount daw. Umabot sa 60 ang nagreklamo at ang kabuang danyos ay umabot na sa milyon-milyon. Sa isang emergency meeting sa Solara Group, iniutos ni Clara. Makipag-ugnayan sa legal team at magsampa ng kasong estafa at falsification of documents sa pulisya. Nang gabing iyon, tumawag si Mr. Reyes. Senyorita, may isang lola po na pumunta rito. Naloko raw po siya ng 25,000 piso pambili sana ng regalo para sa apo. Narinig ni Clara ang hagulgol ng matanda sa kabilang linya. Ako na po ang tatawag sa kanya, direktor, at bayaran ng kumpanya ang lahat ng nawala sa kanya. Sabi ni Clara. Hindi na siya makapaghintay. Ang paghihintay na sila ay bumagsak ay nangangahulugan lamang na mas marami pang biktima. Oras na para tapusin ito. 10 araw matapos mabuking ang mga pekeng GC. Gumuho ang mundo ni Marco. Sa opisina narinig niya ang mga katrabaho na pinag-uusapan siya. Sinungaling pala yan. Yung nanay niya raw yung mastermind sa pekeng GC scam. Naging invisible siya sa opisina. Tinawag siya ng kanyang boss at binalaan na huwag nang gumawa ng anumang ikasisira ng pangalan ng kumpanya. Sa bahay, sunod-sunod na tawag ang natanggap ni Aling Elena
mula sa mga taong nabentahan niya. Ibalik mo ang pera namin, manloloko ka. Sa takot pinatay niya ang kanyang cellphone. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga abogado ng 52 biktima. Hinihingi nila ang kabayaran na 2.6 na milyong piso. Kasabay nito, tinawagan ni Marco si Sabrina ngunit hindi na ito makontak. Naglaho na ito kasama ang pera. Tinakbuhan tayo ni Sabrina. Diyos ko, naloko tayo ng isang manloloko. Iyak ni Aling Elena. Dumating ang mga notice para sa hindi nabayarang utang at upa. Sa huli, pinalaya sila sa kanilang apartment. Lumipat sila sa isang madilim-amag na kwarto sa isang lumat sira-sirang gusali sa Caloocan na may sirang bintana at baradong lababo. Ang kanilang pagkain ay instant noodles at delata. Kasalanan to lahat ni Clara, sabi ni Aling Elena. Kung hindi niya kinansela ang VIP cards, hindi tayo magkakaganito. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Marco na hindi iyon totoo. Hindi kailanman naging kanila ang mga benepisyong iyon. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog sa malamig na sahig, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Buksan niyo to. Kung hindi sisirain namin, sinipa ang pinto at bumukas ito. 3 malalaking lalaki ang pumasok. Sila ang mga tauhan ng sindikatong gumawa ng mga pekeng GC. Nasan si Sabrina, tinakbuhan niya kami ng 750,000 piso. Kung hindi namin siya mahanap, ikaw ang magbabayad, sigaw ng leader kay Marco. Ipinakita nito ang isang voice recording kung saan ginamit ni Sabrina ang address ni Marco bilang lugar ng transaksyon. Kaya kasabwat ka? Wala akong pera, sigaw ni Marco. Hinawakan siya sa kwelyo at itinaas. Sumigaw si Aling Elena at sinubukang tumulong ngunit marahas siyang itinulak ng isa sa mga lalaki. Tumama ang likod niya sa pader. Aray! Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap huminga. Ang dibdib ko? Natakot ang mga lalaki. Hala, baka totohanan yan, tara na umalis na tayo. Mabilis silang tumakas. Nanginginig na tumawag ng ambulansya si Marco. Sa ospital, sinabi ng doktor na inatake sa puso si Aling Elena. Kailangan siyang maoperahan at makonfine. Ang tinatayang bayarin, hindi bababa sa 400,000 piso. 400,000 piso. Napaupo si Marco. Tiningnan niya ang kanyang wallet. Wala na siyang pera. Sa gitna ng desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Clara. Nakakahiya, pero wala na siyang ibang malalapitan. Nanginginig niyang tinawagan ang numero ni Clara. 3:00 ng madaling araw. Imposibleng sagutin. Pero sa ika-4 na ring may sumagot. Hello, boses ni Clara. Clara, ako to, si Marco. Natahimik ang kabilang linya. Anong kailangan mo sa ganitong oras? Si Mama. Inatake. Nasa ospital kami. Kailangan namin ng pambayad. Humagulgol si Marco. Parang awa mo na alang-alang sa 7 taon, tulungan mo kami. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo si Clara sa kanyang kama, nakatitig sa cellphone. Alang-alang sa 7 taon. Bakit niya tutulungan ang mga taong walang ginawa kundi saktan at gamitin siya? Ngunit may isang bahagi sa kanya na naawa. Isang buhay ang nakataya. Baka naman nagbago na sila. Baka desperado lang talaga. Nagbihis siya at nagmaneho papunta sa ospital. Pagdating niya sa ika-6 na palapag patungo sa kwarto ni Aling Elena, narinig niya ang kanilang usapan mula sa nakaawang na pinto. So darating daw siya, boses ni Aling Elena. Malakas ito para sa isang inatake sa puso. Oh ma, papunta na raw, sagot ni Marco. Sige, galingan mo. Kailangan nating makakuha ng kahit 3 milyong piso mula sa kanya. Pambayad sa ospital, sa utang sa kaso. Lahat. Paano ma? Magpanggap kang nagsisisi. Sabihin mong gusto mong makipagbalikan. Umiyak ka. Kapag nakuha na natin ang pera at naibalik ang koneksyon sa Solara, iwanan mo ulit. Narinig ni Clara ang tawanan nilang dalawa. Napatigil si Clara. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang huling katiting na pag-asa na mayroon siya ay naglaho. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tahimik na nirecord ang kanilang buong pag-uusap. Hindi na siya kumatok. Bumalik siya sa unang palapag, pumunta sa billing section. Gusto ko pong bayaran ang bill ng pasyente sa room 60, 4 si Elena Villanueva. Opo, ma'am. Ang current bill po ay 70,000 piso.
May idadagdag po ba kayo para sa mga susunod na gastusin? Bayaran ko na lahat. Mag-iiwan ako ng 250,000 piso na advance. Pero pakiusap ilagay nyo na lang na from an anonymous donor. Huwag ninyong sasabihin kung sino ako. Ginawa niya ito hindi dahil sa awa, kundi dahil ito ang tama. Ayaw niyang may mamatay dahil lang sa walang pambayad. Pero ito na ang huli. Mula sa kotse, tinext niya si Mr. Reyes. Direktor, magkita tayo bukas ng umaga. Dalhin niyo ang lahat ng dokumento mula sa legal team. Oras na para tapusin ito. Kinaumagahan pumasok si Mr. Reyes sa silid ng ospital. Inilatag niya sa harap ni na Marco at Aling Elena ang lahat ng ebidensya, ang listahan ng 2.3 milyong pisong ginastos nila sa VIP benefits, ang mga CCTV footage, ang mga testimonya ng staff at ang USB nang naglalaman ng audio recording ng kanilang masamang plano kagabi. Lahat ng ito ay isasampa namin sa korte. Malamig na sabi ni Mr. Reyes. Kasong estafa, falsification, unjust enrichment at marami pang iba. Maghanda na kayo ng abogado ninyo. Bago siya umalis, nagtanong si Marco. Si Clara ba ang nag-utos nito? Wala nang kinalaman sa inyo si Senyorita Clara at huwag na huwag nyo na siyang tatawagan. Nang mga sumunod na araw dumating ang termination letter ni Marco. Isang subpina mula sa piskalya. At isang court order para i-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts. Wala na silang kahit isang kusing. Samantala, sa opisina ni Clara, inabutan siya ni Mr. Reyes ng isang lumat naninilaw na envelope. Galing po ito sa chairman. 7 taon niya itong itinago. Binuksan ito ni Clara. Sa loob ay mga buwan ng report na isinulat ni Mr. Reyes tungkol sa kanyang kalagayan sa loob ng 7 taon. At sa dulo ng bawat report, may sulat kamay na note mula sa kanyang ama. April 2020. Kamusta na kaya siya? Kinakain niya kaya ang gamot niya? Patawarin mo ako, anak. August 2021. Umiiyak daw siya pag-uwi galing trabaho. Kasalanan ko to. March 2024. Nalaman na yata niya ang totoo tungkol sa VIP benefits, pero hindi pa rin siya tumatawag. Galit pa rin siya sa akin. Sunod-sunod na pumatak ang luha ni Clara. Sa ilalim ng mga papel, may isang litrato ang likod niya habang hila-hila ang maleta 10 taon na ang nakalipas. Sa likod nito ay may sulat Marso 15, 2017. Ang araw na umalis ang anak ko, patawad. Direktor, nasaan si Papa? Gabi-gabi po pumupunta siya sa isang bench sa Antipolo kung saan kitang-kita ang buong syudad. Paborito niyo raw pong lugar yon noong bata kayo. Nagmadaling umalis si Clara. Natagpuan niya ang kanyang ama, isang matandang lalaki na nakaupo mag-isa nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. 10 taon silang hindi nagkita. Umupo siya sa tabi nito. Matagal na katahimikan. Kumain ka na ba? Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Tumango si Clara, hindi makapagsalita. Ang patawarin mo ako, anak. Sa loob ng 10 taon, araw-araw akong nagsisi. Ako rin po, tay. Patawad po dahil hindi man lang ako tumawag. Niyakap niya ang magaspang at kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang 10 taon ng pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. 1 linggo ang lumipas. Sa isang press conference sa Solara Tower, humarap sa media si Chairman Alejandro de Villa kasama ang isang babae. Ipinakikilala ko sa inyo, anunsyo ng chairman, ang aking anak na si Clara de Villa. Ngayong araw, formal siyang uupo bilang Executive Director for Strategic Planning ng Solara Retail Group. Nagkagulo ang mga reporter. Sumabog ang mga flash ng kamera. Nang hapong iyon sa grand opening ng bagong flagship store ng Solara Malls sa BGC, magkatabing ginupit ni na Clara at ng kanyang ama ang pulang ribon. Umulan ng gintong konfeti. Sa gitna ng palakpakan, nagkatinginan sila at ngumiti. Sa parehong oras sa isang simbahan sa isang sulok ng Maynila, may pila para sa libreng pagkain. Sa dulo ng pila ay nakatayo sina Marco at Aling Elena, marungis gutom at walang pag-asa. Sa isang TV na nakasabit sa pader, napanood nila ang balita. Muang nag-iisang anak ng chairman si Clara de Villa na 10 taon na wala, ay nagbalik na para pamunuan ang kumpanya. Nabitawan ni Marco ang kanyang plastik na plato.
Ang babaeng tinawag niyang Palamunin, ang babaeng Minata at inalipusta niya ay ang tagapagmana ng lahat ng kanilang inasam, ang tunay na may-ari. Napatingin siya sa kanyang palad, isang 5 pisong barya. Yun na lang ang natitira sa kanila. Sa TV, masayang tumatawa si Clara sa tabi ng kanyang ama, sa ilalim ng ulan ng gintong konfeti. Iyon ang tunay na siya isang taong hindi niya kailanman nakita o sinubukang kilalanin man lang sa loob ng 7 taon. Nagsimula silang maglakad palayo, walang tiyak na patutunguhan. Sa ilalim ng iisang langit, may isang nagsisimula ng bagong buhay na puno ng pag-asa, habang ang isa naman ay naglalakad sa dilim, dala ang kabiguan na sila mismo ang may gawa. Ang gabi ay lumalim sa Maynila, ang mga ilaw ng syudad ay patuloy na kumikinang sa malayo, para sa ilan simbolo ng pag-asa. Para sa iba, isang pangarap na hindi na kailanman maaabot.